Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Yan, ano ginagawa? Binabas nila ng katakot-takot. Inaatake ng personal yung pagkatao na kung ano-ano. Yan ang ginagawa. Yon. Ang napakinggan ninyo ay si INC Minister Michael Sandoval. Pag may makita umanong isa lang na kamalian, dapat layas ka. Anong ginawa umano nitong mga nagtuturo ng kamalian? Abay, namimersonal. Yun ang problema pag... ngayon, sino ang namimersonal? At sino ang nagtuturo ng kamalian? Ulitin natin si Sandoval, ha? Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Yan, ano ginagawa? Binabas nila ng katakot-takot. Inaatake ng personal yung pagkatao na kung ano-ano. Yan ang ginagawa. Yan. Tandaan ninyo yan. Inaatake personal kung ano-ano, yon ang ginawa. At pag may makita kayong isa lang na kamalian, ano daw? Layas na. Ngayon, sino ba ang umaatake ng ano-ano at ng babas? Pakinggan natin itong mga ngaral ng INC. Yan ang problema pag Bible alone. Di naman detalyado ang nakasulat sa Biblia. Maliwanag po yun, Kuya Proton. Ano po yung masasabi po ninyo na hindi daw po dapat Bible alone at hindi naman daw lahat ay detalyadong nasa Biblia? Mali po yun, Kuya Robin. Sapagkat sa Biblia po, doon po nakasulat ang mga salita ng Diyos at may talata po tayo ng Biblia. Kaya ito pong si Wendell Talibong na atin pong pinakikinggan sa kanyang content, hindi lamang po basta sinungaling, kapatid na Proton, napakasinungaling. Yan ang mga ngaral ng INC. Ano daw ang sabi ni Sandoval? Yung inaatake at binabas na grabing mamimersonal. Pag may makita ka na nagtuturo ng kamalian, anong sabi niya? Layas na. Tanong, sino ba ang nagtuturo ng kamalian? Walang iba. Pansinin ninyo. Sa matagal na panahon, para lang pabulaanan na ang isimbahang Katoliko ay tunay na iglesia, pilit nilang itinuturo si San Ignacio na nagtatag sa simbahang Katoliko. Si Cristo, si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo Katulo. Iglesia Katolika, si Ignacio. Kay imo man dyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Yan. Si Ignacio daw ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Dito nahirapan si Parba. Bakit? Dahil may ibang nakasulat sa aklat na si Justiniano daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Pero iba naman yung pahayag ng mga The Revealers ng Iglesia ni Kristong kay Manalo. Sa taong 325 Anno Domini, na itatag. Sino ang nagtatag? Si Constantino daw sa Santa Iglesia Katolika Romana. Masyado tayo minamalit ni Talibong akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Ah, Meron tayong sulo meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, sino ngayon ang sulpot? Sumipot Yari Oh, ka, diba? Talibong. At saka Sulpot bagong relihiyon pala lang pala kayo. yan. Ano ka ngayon, Talibong? Tanggap mo ba yun? Sulpot kayo? Pero paunahan na natin, Kuya Mida. Yan mga kapatid, na itatag daw, sumulpot. Sa taong 325 ang Katoliko, sino ang nagtuturo ngayon
ng tama. Itong si Parva na nagsabing ang Iglesia Katolika ay itinayo daw ni San Ignacio. O itong The Revealers na ginamit ang solo sa taong 325, si Constantino daw ang nagtatag. Samantalang sa aklat ni Felix Manalo, si Emperador Justiniano daw ang nagtatag. Pero sa Pasugo Magazine 1987, pahina 4 ni Phil John Fuentes, anong sabi? Masyado tayo minamalit. Oh, ayan. Ang sabi dito mga kapatid, sa Pasugo Magazine, ang simbahang Katoliko, ano daw, umiiral. Hindi dahil ito'y naitatag. Nako, nagkontra-kontrahan na. At anong sabi ni Sandoval pag magkontra-kontrahan na? Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, ito tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. Oh, so matatalino po kayo. At dito tatalakayin natin ang nakakilabot na deception. Kung sila talaga ay sa Diyos, ba't hindi sila natakot na gawin ito sa kapwa? Bakit? Tignan ninyo. At ito'y tatalakayin natin. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At pauna natin, kahit kailan di natin kinikilalang kalaban, itong mga kaanib o mga ministro sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Pero dapat sagutin na natin itong matagal na nila na pangguguyo at pagpakalat ng kasinungalingan sa telebisyon, sa radyo, sa social media, kaugnay sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Dahil nauna nang sinasabi na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa mga kapatid na kulang ang kaalaman. Imagine mga kapatid, imagine, sa kanilang paggamit sa mga aklat Katoliko, sila mismo ay nagkukontrahan sa kanilang tindig kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Kung maalala ninyo, ginagamit ng mga The Revealers ang aklat Katoliko. Ito po'y bahagi na sa pag-aaral ng mga ministro na kailangan talagang meron kayong sa aklat na ito. Discourses of the Apostles' Creed by Clement H. Crack. Bakit? Dahil sa pahina 191, ito ang ginagamit nila. Yung pangalan nila ngayon na opisyal. Kailan po nabuo yan? Basahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi
Ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayun, doon na po nabuo. Doon nabuo sa 1870. So kung sasabihin natin 1870 mga kapatid, anong siglo yan? 1870. Di po ba 19th century? Di po ba? 1870. Pero ayon sa mga ngaral ng INC, na sa 17th century pa lang nabuo ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya bago ang 17th century, hindi ginagamit ang palatandaan sa tunay na iglesia, Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Okay, una, mali na. Kung ang batayan ang Discourses of the Apostles' Creed, 1870. Ang 1870, hindi yan 17th century. Di ba? Okay. Pangalawa, yung sinabing before 17th century, hindi pa ginagamit ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mali din yan. Bakit? Aklat mismo ni Felix Manalo na ang pamagat sulo. Ano ang sabi sa aklat ni Felix Manalo na ang pamagat sulo? Sa taong 325, sumulpot daw ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya, kung nagbasa sila sa aklat ng kanilang founder, ba't sinabi nila na before 17th century? Kaya nagkamali lang siya. Ang tinutukoy niya, 1870. Hindi pa umano ginamit itong Marks of the True Church, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pakinggan natin ang mga The Revealers na sinipi nila ang sulo dahil binanggit natin yan. Masyado tayo minamalit ni Talibong akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Meron tayong sulo eh. Meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, sino ngayon ang sulpot? Sumipot eh. Yari ka, diba? Talibong. At saka bagong relihiyon lang pala yan. Ano ka ngayon, Talibong? Tanggap po. Patawa-tawa pa sila. Hindi nila napansin mga kapatid na nagkontrolahan na sa aklat na ginagamit nila, binasa nila, aklat ni Felix Manalo, ang sulo. Sa sinabi nilang, ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, opisyal lang na lumabas. Sa taong 1870, before 1870, di pa lumabas umano ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Pero ano itong aklat ni Felix Manalo? 325 Anno Domini, may Iglesia Apostolika Katolika Romana na. So therefore, mali sila sa kanilang pagbasa sa aklat na dahil idiniklara, doon lang nagsimula. Ang di nila naunawaan na ang deklarasyon ay hindi ibig sabihin paggawa ng bagong aral, kundi idiniklara lang ang di mabagong katotohanan na ito talaga ang palatandaan mula pa noon. At dahil tama tayo, mali sila, ginamit nila ang aklat ni Manalo na taong 325, umiiral na ang palatandaang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana before 1870. Ba yan? Sulpot kayo?
Pero paunahan na natin, Kuya Midan. Baka kasi pagkontrahin na naman niya, sabihin niya, o sinabi ni Caramel Parba na itatag ang Iglesia Katolika noong 110 AD kay Ignacio. Oh, so 110 AD kay Ignacio, kung 110 AD kay Ignacio, anong century yan? Ha? 110 AD. Anong siglo yan? Second century na. Kung second century, totoo ang kanilang interpretasyon na panahon ni San Ignacio na itatag ang Simbahang Katoliko. Ano itong sabi ng kanilang Pasugo Magazine? Pansinin ninyo ang sabi ng kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid. Philjon Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Di daw nila matutulan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ay maipabalik sa unang siglo. Kung yun ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, unang siglo, maibalik ang Iglesia Katolika. Iba't nanindigan sila na sa taong 110 Anno Domini na itatag ni San Ignacio ang Simbahang Katoliko. Kung nanindigan sila na ang Simbahang Katoliko ay naitatag sa taong 110, ano itong nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. O yun pala ang panindigan nila. Yun pala ang paniniwala nila na ang Iglesia Katolika ay umiiral hindi dahil ito ay naitatag. Pero, balikan natin sila. Kailan daw naitatag? Sa panahon ni Emperador Constantino. Ang sandali muna. pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sandali muna. Ito, ang sabi ng The Revealers. Masyado tayo minamalit ni Talibong akala niya wala tayong mga ganyan. So, masyado daw minamaliit sila. Sila naman ang gumagawa ng maliit na buses, di ba? Noong 110 AD kay Ignacio. Ito kasi sa panahon ni Constantine, yun na yung magkasama na ang Iglesia Katolika at sila ng imperyo nang sila ay bigyan na ng kalayaan ni Constantine. Kaya yan ang pagtatatag niyan. Yan. Yan ang pagkatatag sa panahon ni Constantino o mga kapatid. Di nagkontrahan na. Kung ang kanilang ministro, si San Ignacio ang nagtatag, 110, pagdating naman sa The Revealers, na itatag sa panahon ni Constantino, sa aklat naman ni Felix Manalo, alam nyo, si Justiniano ang nagtatag. Ito, tinanong ni Father Darwin sa debate. Anong nangyari kay Parba? Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika ang Sa di makaunawa ng Cebuano, sabi ni Father Gitgano dito, dahil pinipilit mo na si San Ignacio talaga ang nagtatag sa Simbahang Katoliko. na sumala nining inyong libro Ang tanong, ayon sa inyong aklat nga naguluhan na ang pamagat, o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutan na sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa. ayan, sino ang nagtatag sa Iglesia Katolika at kailan? Ayon sa inyong aklat. Dito, mapansin ninyo, para lang mapasinungalingan ni Parma na ministro ng Iglesia ni Manalo, una, muntik na niyang pabulaanan. Ay, pinabulaanan talaga na hindi sa kanila ang aklat na yan. Anong sabi ni Parma? Ang may akda sa aklat ay Defensor Katoliko. Nang ipinakita ni Father
na si Felix Manalo doon na napilitan. Anong pahina? Anong pahina? Okay, pansinin ninyo. Oh, yan. Parang di niya alam kung sino ang binanggit sa aklat nila na imagine si San Ignacio daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Kaya nabigla si Parma dito, oh. Time is off. There is a request. There is a request. And that request is granted. Oh, yan. Ako mismo ang nagbigay sa aklat. Sinabi ko sa kanya, ito ang page. Itinuro ko sa kanya. Pero, para lang madili, paulit-ulit niya, anong page? Anong page? Wait. Time is off. Wait. Oh, so, binasa niya ang tinuro ko na pahina. Wait. You Oh, must have observed this kalagahan number 4. Madiling ang mga referensya. So, nasa rules sa debate, sa rules ng debate, pwedeng tingnan ang mga referensyang ginagamit. Taghabi. So, atong hilngon, tagaan nato. Oh, tingnan natin Panahon. at bigyan natin ng pagkakataon ayon sa moderator. Itong moderator ito, abogado na ito. Oh, ayan. Ang sabi niya, anong pahina? Anong pahina? Tinuro ko na sa kanya ang pahina. So, delaying tactics siya. Okay. Nabasa na, itinuro ko sa kanya, tiningnan niya. Pero ulit pa, anong pahina, posible, nag-iisip pa siya, paano niya i-reconcile yung pahayag na niya si San Ignacio ang nagtatag, samantalang sa aklat na hinawakan na ibinigay ko sa kanya, si Emperador Justiniano daw ang founder ng Katoliko. Time is off. Oh, yan. Sabi niya, anong pahina ang sinabi mo? Dahil marami ito. Okay. So, what is nakibaw silang libro? So sabi ni Padre, okay. Hindi pala nila alam ang kanilang aklat. No, sabi ni Father Darwin. So ano ang page? Ngayon, may iba na naman siya dito na tactic. Anong taktika niya? Lumapit siya sa moderator para ideklara na ang aklat na ito ay hindi sa INC, kundi ang aklat na ito para kay Parma ay gawa ng Defensor Katoliko. Time is off. Sa pangutan na, Yeah. Mr. Moderator. Here is a request. Ayan, request yan, nag-request siya. Gusto niyang ipadeklara sa moderator, pero palpak siya dito, na ang aklat na ito ay hindi sa INC, kundi sa Defensor Katoliko. Sir, what is your request? Imagine mga kapatid, kung Defensor Katoliko ang nagawa, sinong Defensor Katoliko ang magpatunay na ang Simbahang Katoliko ay itinatag ni Emperador Justiniano? Nako, common sense sana. Ang problema, hindi lahat, hindi common sa bawat isa ang common sense. Di ba? Gusto niyang ipadeklara na ang aklat na yan ay hindi sa INC. At gusto niyang panindigan na ang aklat na yan ay gawa ng Defensor Katoliko. Kaya kung gamitin natin ang common sense kung meron man, sino bang CFD o Defensor Katoliko na magpapatunay na ang Simbahang Katoliko tatag ni Emperador Justiniano? Kundi founder lang nila yan.
Eto, delaying tactic. Okay. Okay, kinsay magsusulat? Okay. Ayan. Sabi ni Father Darwin, sino ang nagsulat? And the relation, the request, Oh, so, may request si Parma. Pero, pumunta siya sa microphone, sabi niya, pakinggan ninyo. the request is granted. Oh, the request is granted. Ang ko ani, ang gasulat ani, Defensor Katoliko, Oh, ayan. Diba? Narinig ninyo. Ang nagsulat umano sa naturang aklat ay Defensor Katoliko Tagalog. Ngaya, pinakita ni Father Darwin kung sino ang may akda sa naturang aklat. Ang isulti na ko, wala yung writer daw, ang Iglesia ni Cristo writer na. Oh, wala daw umanong writer dyan na Iglesia ni Cristo. Imagine mga kapatid, sarili nilang aklat, nagawa pa nila na pasinungalingan para lang makalusot sa debate. Walang nakasulat daw, Iglesia ni Cristo. May ipinakita si Father Darwin. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ipakita ang debate. Oh, ayan. Ipinakita na ni Father Darwin. So, nagbago ang ihip, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nanindigan siya na hindi INC, hindi pinag-aari ng INC ang naturang aklat. Dahil para sa kanya, Defensor Katoliko ang may-ari. Kaya, nang nanindigan at ipinakita ni Father Darwin sino ang may akda, sabi niya, sabihin mo, sino, ano na pahina? Kaya lumapit na naman ako. Lumapit siya sa akin at ibinigay ko sa kanya. Check hands pa kami. Ibinigay ko sa kanya, itinuro ko sa kanya anong pahina. Ang gihimo karon pag matuod o dili pag matuod, gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni anang inyo nga basahon. Malinaw ang tanong ni Father Darwin dito, ha? Ang sabi ni Father Darwin, ang tanong, ayon sa inyong aklat, na pinasinungalingan nila, ni Parba, hindi daw sa kanila, Defensor Katoliko daw, meron mang common sense? Kung meron man, sinong Defensor Katoliko? Tagalog pa umano na Defensor Katoliko. Pagkatapos nakasulat, si Emperador Justiniano ang nagtatag ng Simbahang Katoliko. Aral yan ng INC, pero nagsusuwagan. Tuloy natin. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. So, ayon sa naturang aklat, inaamin, ayon ni Father Darwin, na si Emperador Justiniano ang nagtatag sa Simbahang Katoliko. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? So, ang tanong ngayon, sang-ayon ka ba na si Emperador Justiniano ang nagtatag? Bala sa inyong basahon. Ayon sa inyong aklat. Yan. Pakinggan ninyo ang kanyang sagot. Sabi niya, ito ang aking sagot. Luma kang tugtugin, Luma na daw umanong tugtugin. Anong bagong tugtugin niya? So, ang tanong kasi, napakalinaw. Sang-ayon ka ba? Paano iniwasan ang tanong ni Father Darwin? Sang-ayon ka ba na ang nakasulat sa inyong aklat ay si Emperador Justiniano? Taliwas naman sa kanyang tindig na si Ignacio. So patawa-tawa na lang siya dito. Yung tanong daw ni Father Darwin, anong tanong ni Father Darwin? Sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat na si Emperador Justiniano ang nagtatag sa Simbahang Katoliko? Anong sagot niya? Ang tanong ni Father Darwin daw, lumang tugtugin. Mga 1960s issue. Hindi yan 1960s issue.
research ka naman, Parba. Inyong aklat yan. Pero kung sinabi niya na 1960 issue, edi inaamin niya na yung hawak niyang aklat sa kanila talaga. Pero pinabulaan niya sa publiko, hindi ito amin. Ang may akda nito ay Defensor Katoliko. Ano ba talaga, Parba? Tuloy natin. Oh, ito ang sagot. Oh, so pumunta na naman siya sa hula. Hula sa Bible. Sabi niya, ito ang sagot. Ayon sa hula sa Bible, hindi, ang linaw naman ng katanungan ni Father Darwin, di po ba? Sang-ayon ka ba na ang nakasulat sa inyong aklat si Emperador Justiniano ang nagtatag? Pagkatapos, ang sagot, hula sa Bible? Di ba nag-gets ni Parba yan? Oh, ano ngayon? Tuloy natin. Gawa 20, 28, 30. Nako, ang layo talaga. Ayon sa hula, gawa 20, 28, 30, sinagot ba ni Parba ang very elementary question ni Father Darwin? Napakalinaw. Aaminin mo ba na ang nakasulat sa inyong aklat si Emperador Justiniano ang nagtatag? But pumunta siya sa hula sa gawa Kapitulo 20, 28, 30 na napakalinaw naman. Oh, yan. Dito nahirapan sa paglusot si Parba. Kung paano niya lusutan yung tindig niya na ang simbahang Katoliko ay tatag umano ni Ignacio. Samantalang sa aklat na hawak niya, ang simbahang Katoliko ay tatag ni Justiniano. Pagkatapos, pumasok itong mga The Revealers na ang sulo na aklat ni Felix Manalo, ay si Constantino ang nagtatag. Masyado tayo minamalit ni Talibong eh. Akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Ah, Meron tayong sulo eh. meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, sino ngayon ang sulpot? Sumipot eh. Yari Oh, ka, diba? Talibong. At saka Sulpot bagong relihiyon pala. naman. Ako daw ang nangyari. Di nila na namalayan, sila ang nangyari sa kanilang argumento na ang Santa Iglesia Apostolica Romana opisyal lang lumabas ayon sa kanila sa taong 1870. Pagkatapos sa aklat ni Felix Manalo, makita ninyo dyan, 325. Nandyan na ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Okay, tuloy natin. Sino ang nangyari? Ayan. Ano ka ngayon, Talibong? Tanggap mo ba yun? Sulpot kayo? Pero paunahan na natin, Kuya Milan. Baka kasi pagkontrahin na naman niya, sabihin niya, sinabi ni Caramel Parba na itatag ang Iglesia Katolika noong 110 AD kay Ignacio. Di. Kayo mismo ang nagkukontrahan. Bakit? Si San Ignacio ang tindig ni Parba. Pagkatapos sa aklat ni Felix Manalo, dito naman si Constantino na naman ang nagtatag. Ito kasi sa panahon ni Constantine, yun na yung magkasama na ang Iglesia Katolika at ng imperyo nang sila ay bigyan na ng kalayaan ni Constantine. Kaya yan ang pagtatatag niyan. Yan ang pagkatatag. No? So, natatag naman ni Emperador Constantino. Paano naman yung aklat ni Felix Manalo na si Justiniano? Di ba? Ang gulo. Ang gulo. Kung sinabi nila si Emperador Justiniano ang nagtatag, si
Constantino ang nagtatag. Si Ignacio ang nagtatag. Pagkatapos sa kanilang Pasugo Magazine, ito ang nakasulat, "The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded." Ano ba yan? Kaya, nagkontra-kontrahan ba o hindi? Anong mangyari pag may kontra-kontrahan? Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, eto tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. Matatalino kayo. Pag nagkontra-kontrahan, masasabi ba ninyo na tunay na relihiyon yan? Ha? Hindi. Kaya, pag may makita kayong mali, anong sabi ni Ministro Sandoval? Pag may makita kayo ni isang mali, abay, layas na kayo. Dahil yung nagtuturo ng mali, mamimersonal yan. O, ito. Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Diyan, ano ginagawa? Binabas nila ng katakot-takot. Inaatake ng personal yung pagkatao na kung ano-ano. Yan ang ginagawa. Oh. Nagtuturo ng mali, inaatake personal ng ano-ano, sino ba ang nag-aatake ng personal? Yun ang problema pag Bible alone. Di naman detalyado ang nakasulat sa Biblia. Maliwanag po yun, Kuya Proton. Ano po yung masasabi po ninyo na hindi daw po dapat Bible alone at hindi naman daw lahat ay detalyadong nasa Biblia? Mali po yun, Kuya Robin. Sapagkat sa Biblia po, doon po nakasulat ang mga salita ng Diyos at may talata po tayo ng Biblia. Kaya ito pong si Wendell Talibong na atin pong pinakikinggan sa kanyang content, hindi lamang po basta sinungaling, kapatid na Proton, napakasinungaling. Yan. Grabe ang atake nila dahil di nila manggiba itong revelasyon na ipinakita natin sa inyo, mga kapatid. Sa kontra-kontrahan na turo ng mga ngaral sa INC. At magugulat kayo sa mga pandarayang ginawa nila. Kung wala kayong aklat na ganito at nabinasa nila, lalo na ito, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang protestante na may akda ay parang Katoliko si Father Juan Trinidad, ginagamit nila ito sa kanilang pasugo, sa mga debate, sa kanilang programa, para, ikalat ang kasinungalingan. Bakit kasinungalingan? Pakinggan natin. Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Heswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na Yan. Matagal ng panahon ginagamit nila yan, mga kapatid. Pero alam nyo ba paano nila ginawa ang modo sa pandaraya? Ito, pakita ko sa inyo. Ito ang nakasulat sa naturang aklat. Ito, paragraph 7. Ito ang mabasa, mga kapatid. Kaya nga, ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauwi sa una. Ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ang pangalawa, hindi galing kay Jesus
ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit, gaya ng sabi nga English, a rose by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag Iglesia Katolika Apostolika Romana. See? Yun ang nakasulat. Pero paano nila dinaya? Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Jesuita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan mga kapatid. Pero sa aklat na nakita na ninyo, yung binasa nila ay hindi iyan pahayag ng pare. Ang binasa nila, ang pahayag ng mga ministro ni Felix Manalo na sinagot sa pare. So, yan pa lang. Para sa mga kapatid natin na mga nagsubaybay, ang ginawa ba nila mali o hindi? At kung mali ang ginawa nila, anong sabi ni Sandoval? Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Pag nakakita kayo ng isang mali, layas na. Anong sabi ni Sandoval? Pag nagkukontrahan, Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, eto tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo eh. so matatalinong kayo. Masasabi ba umano na tunay na relihiyon? Pero, ano ang mangyari pag di mo makita ang kamalian? Kahit nalantad na, yun daw ang palatandaan, brainwash kayo sa maling aral. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yon ang brainwash. Kaya huwag kayong magpa-brainwash. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Sana itong pagtalakay at pagbunyag natin, huwag kayong magalit. No? Kahit ano-ano na ang sinabi nitong mga ngaral na the revealers ng Iglesia ni Cristo sa akin. Pero, ating ihayag lang kung ano ang katotohanan, ano ang nagkukontrahan, batay mismo sa kanilang aral. Kayo na ang magdesisyon, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto. May naka-schedule na debate. Si Bro John Ray. Kaya pasok na tayo sa pagkakataong ito. Okay? So, yan. Kayo na ang magdesisyon.